Sa gitna ng kontrobersiya sa pagpapapirma ni Risa Hontiveros sa subpoena laban kay Pastor Quiboloy, naglabas ng madalas na pahayag si spokesperson Salvador Panelio na kumukwestiyon sa motibo ng senadora. Ayon sa kaniya, tila naglalayon lamang si Senator Hontiveros na siraan ang imahe ni Pastor Quiboloy upang walang kumontra sa mga umano'y katiwaliang gawain nito. Ipinunturi ni Panelio ang pagiging kritikal ni Senator Risa sa mga lider relihiyon na maaaring maging batayan ng kaniyang mga hakbang sa Senado. Napapaloob sa pahayag ni Panelio ang pananaw ng ilang sektor na tila pinagtutuunan ng pansin ng senadora ang personal na agenda kaysa sa tunay na interes ng publiko. Ang usapin tungkol sa subpoena laban kay Pastor Quiboloy ay nagbigay daan sa paglilitis sa motibo ng mga mambabatas at nagpalakas sa debating moral at integridad ng kanilang mga hakbang sa Senado. Walis na nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bakit pinagpipilitan niya yung subpoena na ilabas? Kasi alam niya hindi darating si Pastor. Magiging batay niya para ipa-arrest siya sa citing contempt. Hindi naman talagang pakay niya. Ito ang tugon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa panawagan ni Senadora Risa Hontiveros kay Senate President Mig Zubiri na lagdaan ang subpoena laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sinabi pa ni Panelo, malinaw na propaganda lang ang isinasagawa ng senadora sa investigasyon laban sa butihing pastor. Ito pong investigasyon na ginagawa ng senadora, obviously, ito'y propaganda laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sapagkat unang-una, ano bang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya miyembro ng SMNI. Hindi siya opisyal. Hindi siya shareholder. Anong basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala. Pagkatapos pinasok pa nila yung mga testigo laban sa kanya, mga sex offenses, di umano, o ano-anong mga akusasyon na alam naman itong senadorang ito na na-dismiss na yung iba dyan. Kinwestiyon rin ng batikang abogado kung bakit hindi na lamang ito maghain ng kaso kung totoong may krimen na ginawa ang butihing pastor. Paalala naman ni Panelo kay Hontiveros. Pigilan niyo na yan. Alam niyo, pag hindi po kayo tumigil dyan, maniwala kayo, halatang halata lalo ang inyong paninira kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang sabi po ni Attorney Panelo, mga kaibigan, yung iba po talagang mga kaso, guys, ni Pastor, ay talagang dismiss na po. In fact, nakita ko dito, DOJ, reviewing Quiboloy's dismiss. Yung dismiss niya sa pag-aano niya ng mga babae at dismiss din yung sinasabi nilang trafficking. Dismiss yun, mga kaibigan. Sabi dito. Ibig sabihin, mayroon pong mga cases na wala na po. Hindi na po functional, mga kaibigan. Alam po ni Risa yan. Ang question lang dito, bakit pinipilit pa rin niyang papuntahin si Pastor? Meron naman mga abogado, meron mga legal counsel. Kung talagang gusto talaga niya ng mag-grandstanding, gusto niya magpasikat, harapin niya yung mga abogado. Huwag mo nang i-drag si Pastor dahil wala po kayong karapatan dyan, Risa. Dapat magharap-harap kayo sa korte. Yun ang pinakamagandang venue para magkaalaman na. Diba? Ganun lang po kasimple yan. Ngayon, ang tanong, bakit hindi po kayo mag-file ng case? Dahil ba wala kayong testigo? Wala kayong totoong testigo? Dahil ang mga testigo mong nakuha ay bayad. Dahil ba wala kayong mga ebidensya or mga solid facts
solid evidence, kaya hindi nyo kayang mag-file ng case sa korte. Baka siguro ganun. Kasi bakit palagi na lang Senate hearing? Siyempre, pag may subpoena, iko-contempt mo yung tao. Siyempre, iko-contempt nila yan. Sigurado yan. Kasi hindi magsasalita yan, iko-contempt nila. O, edi, ano na naman, grandstanding na naman ni Risa yun. Ibig sabihin, lahat nito guys, ay black propaganda lamang para masira ang SMNI, lalo na po si Pastor Kibuloy. Yan lang po ang masasabi ko dyan guys. Dahil ang dami na pong nangyayari sa bansa mga kaibigan eh. Magtataka ka lang eh. Magtataka ka kung bakit palagi na lang SMNI, palagi na lang si Pastor, palagi na lang si Sara Duterte, o kaya si Duterte, ang palaging sinisiraan nila. Wala na bang iba? Di ba? Napansin nyo? Kung hindi si Pastor, maya-maya SMNI. Kung hindi naman SMNI, maya-maya si VP Sara. Pag ganon-ganon na lang sila eh. Patalon-talon na lang sila kung sino sisiraan nila. Nahalata nyo? Di ba? Pero pagdating po kay Tambaluslos, mga kaibigan, panay depensa sila. Oh, isa na dyan si Erwin. The knight in the shining armor. Sana all may tagapagtanggol. Ano ba to si Erwin, Superman? Ay, nako. Alam nyo guys, minsan nakakatawa na talaga, no? Minsan nakakatawa na, minsan nakakadismaya na nakakatawa na lang. Dahil ayaw mong ma-stress eh. Dahil ayaw mong ma-stress, tatawanan mo na lang. Gagawan mo na lang istorya, gagawan mo na lang kwento para matawa ka sa sarili mo. Oy, Dominador Raz, hello, Super Mario B. O sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan ha, beke naman ha. Baka nakalimutan lang he. Oy, Berta Galban, maraming salamat ha. Diba? Ngayon mga kaibigan, ano po ang dapat gawin dyan? Ito po, pakinggan po natin si Atty. Panelo guys. Ito po yung buong video para malaman natin lahat. Okay? I-play natin. Oo, halata na sila masyado. Oo, halatang-halata na. Ito pong investigasyon na ginagawa. Ano na? Halatang-halata na sila? Artist Hub Vlogs. Talagang masyado na sila nagpapahalata. Elena Calapis, good afternoon everyone. Happy weekend. Just wake up. Just woke up. God bless you all. Ayan, si Elena Calapis. 367 likes. Ayan, Karen Susugoy Vlog. Ayan, hi, nakaka-fish. Nakaka-fish team, mga yan, idol. Si Karen, na-stress na naman, oh. Oy, Karen, huwag ka mang stress, ha. Ito na po si Atty. Panelo. Pakinggan po natin, guys. Gawa ng senadora. Obviously, ito'y propaganda laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sapagkat unang-una, ano bang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya miyembro ng SMNI. Hindi siya opisyal. Hindi siya shareholder. Anong basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala. Pagkatapos pinasok pa nila yung mga testigo laban sa kanya, mga sex offenses, di umano, kung ano-anong mga akusasyon na alam naman itong senadorang ito na na-dismiss na yung iba dyan. At kung meron mang totoong krimen, bakit ito hindi nagpapail ng kaso? Oo nga eh, natutuwa silang naninira sa kapwa nila. I agree, Susan Aviles. Yan din ang tingin ko guys. Natutuwa sila pag naninira sila sa kapwa nila. Pag meron pong mga kababayan natin na naghihirap, feeling ko natutuwa sila. Kasi nga guys, pag maraming mahirap, mas lalo silang yumayaman eh. Kaya ayaw nilang umasenso ang mga Pilipino. Totoo yan.
Talagang ano yan, factual po yan, Susan. Na kaya po, natutuwa sila pag marami naghihirap. Sabi ng mga ano yan, sabi ng mga expert talaga, yung mga political analyst, ang mga politiko po, karamihan po sa mga politiko, lalo na po yung mga tambaluslos, yan, katulad ni Tambaluslos, katulad ni Ahas, gusto nila may mga mahihirap. Oo, gustong-gusto nila yan. Kasi dyan sila yumayaman. Mga ganid talaga sila, guys. Kaya mahirap po, itong mga tao na to, mahirap po humawak ng gobyerno. Kasi wala silang pakialam, guys eh. Wala silang concern sa mga mahihirap. If ever lang ha, may mangyari sa Pilipinas, lilipad lang po sila, guys. Sasakay lang sila ng eroplano, ng kanilang mga private jet. Makakalipad na po sila kung saan nila gusto pumunta, guys. They can go anywhere. Tayo po, wala. Nga. Tayo mga pobre. Maiiwan po tayo sa Pilipinas. Nga. Sila sinisip-sip nila yung kayamanan natin. Siyempre tayo naman, dahil mga maliliit lang tayo, wala tayong magawa. Kaya nga andito tayo eh. Palagi tayong nagsasalita araw-araw. Andyan po sila Attorney Roque, Attorney Panelo, sila si Kapitan Dado, andyan. Mga Duterte. Andyan sila, guys, para ipaglaban ang bansa. Dahil itong mga tao na to, sila lang yung nagmamahal talaga sa ating mga kababayang mga Pilipino. Itong mga mayayaman, mga oligarchs, di ba sabi nga ni Duterte, ayaw niya sa oligarchs? Hindi naman lahat. Meron naman siguro mga mayayaman din talagang may puso talaga. Pero karamihan po sa oligarchs, guys, ready na yung mga yan. Ready nang lumipad. Tambaluslos na yan. Ang daming pera niyan. Nakahiga po sa pera yan, guys. Nagsiswimming sa pera yan. Nagsiswimming sa pera. Tayo, lumubog. Sila nagsiswimming, tayo lumulubog. Kaya yun ang pinakamasaklap na katotohanan. Ito po, ituloy po natin si Attorney Panelo, guys. Pakinggan po natin mabuti. Naglabas ang Commission on Elections o COMELEC ng form para sa mga nais bawiin ang kanilang pirmang isinumite sa Commission sa People's Initiative for Chacha. Ito ay pagkaraang sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Committee Hearing on Electoral Reforms and People's Participation na may mga individual na nagpahayag ng kanilang intensyon na bawiin ang kanilang mga lagda sa signature sheets ng People's Initiative. Sa advisory na inilabas ng komisyon, sinabi nitong na maaaring makuha at isumite mismo ang withdrawal form sa offices of the election officer sa buong bansa. Nilinaw naman ng COMELEC na ang pagtanggap nila sa withdrawal form ay para lamang sa mga layunin ng pagtatala at hindi dapat ituring bilang formal na aksyon ang komisyon sa mga petisyon kaugnay sa People's Initiative. Hanggang ngayon ay suspendido ang anumang proseso para sa People's Initiative. Sa tingin niyo, Attorney Sal, makakatulong po ba ito na maipawalang bisa ang pirma ng mga pumirma sa PI o People's Initiative? Bago ko po sagutin yan, gusto ko lang na bigyan yung isang special announcement. Yung pong mga labi na nasirang Lenny Tantoko, ang may-ari ng Gustans, ngayon po ay ihatid sa huling nagtungan niya sa National Memorial. At matapos ang alas 9 misa sa San Antonio. Naupuntahan ko po yung, alam nyo, kahit anong gawin ng COMELEC, isole o manatili dyan sa kanilang komisyon ang mga pirma, hindi naman yan mapipigil. Sapagkat, obviously, talaga namang itutuloy nila na whether or not valid ang signature o hindi, and the COMELEC can determine that thereafter, pagkatapos magsumite ng formal na petisyon, together with the signatures, kasama yung proposed amendment. O ngayon, pag ito'y inaprubahan, ay maniwala kayo, may aakyat sa Korte Suprema.
isa na ron si dating Presidente Duterte sapagkat para sa kanya yung ginawa nila panloloko ay hindi po pwedeng bigyan ng pagpapalaga at hindi pwedeng ipatupad ang mali at irregular at illegal na pagkuha ng mga pirma ng mga tao sa pamamagitan ng panloloko at pagsusuhol. So nagpaalam na po sa inyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang hakbang. Napag-usapan na namin yan. Pag in-approve, talagang aakyat sa Korte Suprema. Ayan. At samantala, Attorney Sal, sa iba namang usapin, paggamit ng internet voting para sa eleksyon sa bansa, hindi pinaboran ng isang IT expert. Samantala, upang mapagtibay ang cybersecurity ng Pilipinas, nakatakdang maglagay ng cybersecurity teams ang pamahalaan sa bawat ahensya ng gobyerno. Si Cristel Austria, magbabalita. Dahil sa kabi-kabilang cyber attack sa mga ahensya ng gobyerno, isa sa ikinababahala ngayon ng isang eksperto ay ang paggamit ng internet para sa eleksyon ng Pilipinas. Nakatakda kasing ikasa ng Commission on Elections ang internet voting para sa mga overseas Filipino workers sa papalapit na 2025 midterm polls. Pero para kay Art Samaniego ng Scam Watch Pilipinas at Tech News Editor ng Manila Bulletin, hindi pa handa ang bansa para rito. Ang internet voting kasi kailangan ng di ba, ng signal. So ang maaaring mangyari pag merong mga pag may mga bomb threat, pag merong mga gulo, pinapatay yung signal. Wala naman anyang epekto sa voter turnout ang internet voting. Bagkus ay inaasahan pa ang cyber attacks tuwing eleksyon. Merong pag-aaral ginawa ang Sweden, ang internet voting walang epekto doon sa voter turnout. Kasi nag-internet voting sila eh. Ang isang bansa ngayon na active sa internet voting, ang Estonia. Sila yung talaga full internet voting. Pero yun nga, nagiging maingat sila dahil ang daming attacks na nare-receive yung tuwing election. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, mula 2020 hanggang 2022, ika-4 ang Pilipinas sa buong mundo na may pinakamataas na insidente ng cyber attacks. At ngayong taon, sunod-sunod din ang naitarang cyber attacks sa iba't ibang government websites. Kaya naman upang masolusyonan ito, nilagdaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang National Cybersecurity Plan 2024 to 2029 upang palakasin ang cybersecurity ng bansa. Kasama sa programa ng National Cybersecurity Plan na nakaka-approve pa lang last week ng ating mahal na Pangulo, PBBM, na ito nga ay maglagay tayo ng cybersecurity teams sa bawat ahensya ng gobyerno. And I think sa internet voting, I think that is appropriate. We think in the CIC that is appropriate for overseas voting. But for here, locally, I don't think for various factors and for various reasons, the CAC advises that it might not be appropriate for local elections. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Cristel Austria, SMN9 News. Maraming salamat, Cristel Austria, sa iyong balita. Attorney Sal, ano po ang opinion po ninyo dito sa online voting? Sang-ayon po ba kayo? Kung meron silang mga concerns, gawan mo na nilang paraan kung doon sa problematic nilang sinasabing hindi karakaraka na po pwede yung online. Kasi kung wala kang wifi, hindi ka makakaboto. So they should also study seriously exactly paano ba gagawin natin to. Pero maganda yung online voting. Ako okay sa akin ng online voting. Pero hindi naman kasi lahat tech-savvy, di ba, Attorney Sal? Oo nga, kagaya ko, hindi ako. Pero meron naman kayong mga apo at yung anak nyo na makapagtuturo sa inyo. Tuturuan ako ni Franco, ni Pia at ni Julia. Samantala, Attorney Sal, hindi naman matiyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na titigil na ang investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa People's Initiative para sa Chacha. Ito'y kahit pa nagkamayan at nagkasundo na sina Zubiri at Speaker Martin Romualdez na
ginanap na ika-100 kaarawan ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile noong February 14 o Valentine's Day. Ayon kay Zubiri, hindi naman na niya mapipigil o mapipigilan ang chairpersons ng iba't ibang komite sa kung ano ang gustong gawin sa mga investigasyon. Magkagayon man, susubukan niya na kumbinsihin kung maghihikayat si Senator Amy Marcos na tapusin na ang pagsisiyasat sa People's Initiative. What is your take on this, attorney? So, matapos po yung pag-shake hands and they saying for a ceasefire, ay nagpatuloy na naman yung world war. Yun naman sabi ko rito sa programa natin, di ba? Kinantang ko nga na hindi naman matitigil yan kasi halala na Kailangan ng exposure ng mga yan. Yung chairman ng komite, re-electionista yan. Hindi ako maniwala ka, hindi titigil yan. Yung mga iba dyan na gusto tumakbo, ganun din yan. So, walang katapusan mo yan. Teka muna, pinag-uusapan yung investigasyon. Itong si Senate President Zubiri, palagi natin itong nababanatan dito. But this time, kung totoo man itong sinasabi ng isang senadora dyan, si Hontiveros, na parang pinipigilan daw ni Senate President Zubiri yung pag-issue ng subpoena kay Pastor Apollo C. Kibuloy. This time, pupurihin ko siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito pong investigasyon na ginagawa ng senadora, obviously, ito'y propaganda laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Yes. Sapagkat unang-una, ano bang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya miyembro ng SMNI. Hindi siya opisyal. Hindi siya shareholder. Anong basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala. Pagkatapos pinasok pa nila yung mga testigo laban sa kanya, mga sex offenses, di umano, kung ano-anong mga akusasyon na alam naman itong senadorang ito na na-dismiss na yung iba dyan. At kung meron mang totoong krimen, bakit ito hindi nagpapile ng kaso? Bakit yan sa Senado ginagawa? Di, obviously, paninira lang. Kaya yung pong subpoena na hindi pinipirma ni Senate President Zubiri, siguro, pinag-aralan niya, mukha namang mali. Hindi ko malaman kung anong agenda talaga nitong babaeng ito. Siguro, hindi siya sinuportahan. Balita ko marami daw tumutol, attorney, sa pagsapina kay Pastor. Saka siguro itong chairman ba siya o yung nag-i-investing ng senadora, mukhang nung tumakbo ito sa Senado, hindi ito hindi tinulungan siguro ito, hindi ginampa niya. Kaya yan, sa mga ganti. Tigilan niyo na yan. Alam niyo, pag hindi po kayo tumigil dyan, maniwala kayo. Halatang halata lalo ang inyong paninira kay Pastor Apollo C. Kibuloy. At dahil ayaw nga magpirmahan ni Senate President Zubiri yung sapina kay Pastor Kibuloy, siya na mismo sa press conference niya nananawagan kuno kahapon na kusa na daw magpresenta si Pastor Kibuloy, which is alam naman natin na hindi gagawin kasi hindi nire-respeto ni Pastor Kibuloy ang invitation po na ito dahil hindi nyo rin nire-respeto yung kanyang constitutional rights na siya rin sinabi na ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa kanyang statement in response to the Senate hearing, the Senate committee hearing that was held a few weeks ago, a few days ago. Alam niyo po ba kung bakit pinagpipilitan niya yung subpoena na ilabas? Kasi alam niya hindi darating si Pastor. Magiging batay niya para ipa-arrest siya. Isa citing contempt. Hindi naman talagang pakay niya. Pero Attorney Sal, you mentioned na si Senator Risa Hontiveros has immunity while she was conducting the hearing. Matanong ko lang po, yung mga witnesses, meron din po silang ganyang klase? Wala. In fact, pag ikaw nagpahayag dyan at sumumpa ka, pwede kang kasuhan sa mga kasinungalingan. Alright. Ayun po, klaro po yung sinabi mo ni Attorney Panelo, guys. Ayan na, alam nyo na ang pakay, ha? Alam nyo na. Siguro, sabi nga niya, mukhang naghihiganti po, no? Mukhang galit na galit, Naghihiganti, galit na galit, pikon na pikon, asar na asar.
Siguro, dahil nga, yung mga panahon na election, wala sigurong kumakampi sa kanya. Kaya hanggang, tinan mo, ilan na lang ba ang mga dilawan dyan? Di ba? Siya. Tsaka si dalawa na lang yata sila dyan, 3. So, siguro guys, tama itong si Attorney Panelo na parang naghihiganti talaga. Kasi guys, galit na galit yan sa mga Duterte. Galit na galit yan kay Pastor, si Risa. Sobrang galit yan. Lahat na lang po ng ginagawa ni Pastor, nakikita niya. Lahat ng ginagawa ni Pangulong Duterte noon, nakikita niya. Laman ng namin yan Laman ng vlog namin yan dati, si Risa. Yan ba sabi ko nga sa inyo, sinulatan nga kami yan sa page, sa namin, sa email namin. Parang gusto kaming busalan, no? Parang gusto kaming kasuhan. Oo, dati pa yun, mga panahon pa ng pandemic yun. Kainitan pa po bago mag-pandemic, pandemic na pala yun. Kainitan po yun ng mga Duterte nun. Ganun. Na walang ginagawa po yung vice president nila, di ba? Si Santa Mama, si Lutang, yan yung mga panahon na yun. Siguro ngayon gumaganti siya. Kasi kung titingnan mo mabuti guys, kasi hindi ka abogado kunwari, hindi naman tayo mga abogado. Kunwari, yung mga ordinaryong Pilipino lang. Kahit tinignan nyo yung kaso niya, wala talagang laman guys Wala talagang sense Bakit mo dadalhin sa Senado? Anong meron? Alam mo kung tayo guys, naintindihan pa natin kung yung PCSO kailangan imbestigahan, kailangan may makulong. Kasi nga pera yun guys Bilyon po yung perang nawala dyan na hindi natin alam kung sinong nanalo. Tama? Kaya sang-ayon tayo sa mga hearing na yan. Itong sa PCSO, itong kay Milyonaryo. Kaso lang nawala naman. Agree tayo dyan. Pero pagdating po kay Pastor guys, wala talagang katuturan Wala talagang sense. Unang-una, may kaso po si Pastor sa Amerika. Karamihan sa mga kaso niya guys, na-dismiss na pala. Alam din ni yan. Alam din ni Risa yan. Kaso lang, bakit po niya pinupush? Kasi gusto niyang mag-grandstanding. Alam niyo na, nagpapasikat. Baka kako makakuha ng boto. Diba? Ganun lang naman yan guys. Gantihan, alam niyo na. Ginagantihan nila ang mga Duterte. Pero wala po, hindi naman sila magwawagi. Kahit anong gawin nila, hindi po sila mananalo sa mga Duterte. Yun lang, tapos. Yamada Cherry, good afternoon po. Ayan. Ella Carino, good morning Sir Foodie. Ayan, watching from Kuwait. Tessie Panergo, si Suzuki Karen, founder Ronald Talapian, correct. Ella Carino, morning Miss Elena Calapis. Manchi Hizon, hello. Nadina Lontayaw, good morning to Ella Carino. Thank you for a wonderful weekend, Elena Calapis. Nestor Domingo, sip-sip yan. Alala mo yung nambistigan bigas, kasama yan si Tamba. Lagi nakadikit talaga yan. Si Erwin, lagi nakadikit yan. Kapito ko nga Ella Carino, mega love shout out to Violeta Galvan and Miss Susan Apiles and to all viewers. Amira, Elena Calapis, mega love shout out sa'yo. Elena Calapis, thank you Amira, extending my warm hug with love from Greece. Ella Carino, like done na po Sir Foodie, Alfonso Horado Jr. Yamada Cherry, Elena Calapis, virus has epidemic. Propaganda beater and gate. Pretender, doing nothing but show off to be like soft-spoken but evil intentions. Alma Jornales, good day everyone. Hi Sir Foodie and Natnet, God bless us all. Alma Jornales, hello. Nadina Lutaya, Viota Galban, 407. Oy, sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, beke naman. Baka nakalimutan po natin magtuslok-tuslok guys. Pakinalang po, wala pong bayad dyan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare ang ating video.